Sabi nga sa Roma 12:2 na mag-iba na tayo naglandas. Mag-iba na tayo dun sa mga hindi nanampalataya sa Panginoon. Mas lalo pa tayo sumasang-ayon. Mas lalo pa tayo sinasang-ayunan natin yung mga gawa ng sanlibutan na hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Tinutugis natin ang ating Panginoon. Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan, pero anong sinusukli natin? Puro mga kayabangan, kalaswaan, kung ano mga pinapakita natin sa social media. Halos pinapakita na ang lahat ng mga kaluluwa, halos sa kababaihanan o hindi man kababaihanan o sa mga lalaki. Halos buong kaluluwa nila pinapakita na nila sa social media para sumikat sila, para iduluhin sila. Tingnan mo ngayon ang sumisikat, yung mga walang kabuluhang vlog, yung mga pagsayaw-sayaw, yung paghubad-hubad na nakabikini na lang, yan sumisikat sila kasi iniidolo ng mga tao at pinapanood ng mga tao. Yung mga walang kabuluhan, mga bastos, yun ang mahilig panoorin ng mga kabataan sa mga tao. Sa lahat halos yan ang malakas ang hatak ng kasamaan sa social media. Kaya ngayon halos gumagawa sila ng mga content, mga puro na lang mga kalaswaan kasi dyan sila sumisikat. Hindi naman lahat pero halos lahat na impluwensyahan ng mga masamang gawa sa sa pagbablog sa social media. Kaya ganun pa man, in-encourage ko kayo, challenge ko kayo sa lahat ng mas lalo sa mga mananampalataya na medyo nalalayo at sumusunod na rin, sumaayon sa takbo ng sanlibutan ito. Ang kasikatan nandyan lang yan. Bukas makalawa, lalaos ka rin. Artista nga na laos, gano'n pa kaya tayo. Challenge ko kayo na sana sa lahat ng mga manampalataya ni Kristo na pag-alabin natin yung ating panampalataya sa Panginoon. Pwede naman tayo gumawa ng mga content na about kay God. Mas priority natin na itaas natin si Lord sa buhay natin. I-priority natin sa buhay natin, sa mga vlog natin. Alam mo, ang lahat ng ating mga vlog, ang lahat ng ating mga pinapangarap sa mundong ito, kung hindi kasama si Kristo sa buhay natin at pinamataas natin, walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang lahat yan. Lahat ng kasikatan, bukas makalawa, malalaos ka na. Pero ang salita ng Diyos ay hindi po mamaliw, ay lagi po itong titingkad anumang antas ng panahon. Mas lalo sa panahon ngayon, napakasama na ng atak ng sanlibutan, napakasama na ng takbo ng sanlibutan. Kaya dapat natin paalabin, magpursige tayo, lahat ng mga mananampalataya ni Kristo. Ini-encourage ko kayo, magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Ako, naranasan ko na, dinanas ko na, ginusto ko na mga makasanlibutan na gawain na gusto ko gawin. Lahat ginawa ko na, pero di ko nakamtan ang tunay na ligaya. Pinagkumpara ko noon nung nanampalataya ako sa Panginoon, ng yung kalakasan ko noon at nung naglaylo ako sa Panginoon. Talagang doon ko na patunayan at lang ibang-iba yung wala kang Kristo sa puso. Ibang-iba na tinatago mo si Lord sa likod mo. Hindi mo minamataas, pinagyayabang si Kristo sa buhay mo. Kung mayroon man tayong pagmamayabang, si Kristo po yun yung pagmamayabang natin. Hindi po yung sarili natin. Hindi yung kasikatan natin, yung mga kung anong mga pinagagawaan natin na sumikat tayo. Wala pong kabuluhan ang lahat ng yan. Ang lahat ng kasikatan, walang kabuluhan. Ang lahat ng mga marami ka mang pera, makamtan mo man ang lahat dito sa mundong ito. Pag wala si Kristo sa buhay mo, talo ka. Malaking kawalan mo. Sapagkat ang kayamanan na yan, nandyan lang yan. Hindi yan magbibigay ng tunay na kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan, yung mag-serve ka, maglingkod ka ng lubusan sa ating Panginoon. Kasi yan ang tunay na kaligayahan natin sa harapan ng ating Panginoon. Pag may Diyos ka, pinagmamalaki mo si Lord sa buhay mo, taas noo ka na isa kang manampalataya ni Kristo, itataas ka ng ating Panginoon. Bagamat marami ngayon ang mga nangaral ng salita ng Diyos, nire-reject ng lahat. Halos ini-scroll lang lahat ng mga nampalataya, yung mga nag-share ng Word of God. Halos ang mga walang kabuluhan ang pinapanood ng mga tao. Pero ito kapatid, tandaan mo, lahat ng mga nag-share ng Word of God, malaking gantimpala yan sa ating mahal na Panginoon. Balang araw aani sila ng buhay na walang hanggan dun sa langit. Tayo na mga nagpapasikat lang sa mga sarili natin para sabihin lang kung ano-anong pinagagawa natin sa mundong ito, sa social media na ito, para sumikat lang.
bagsak yan sa harapan ng ating Panginoon, sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kung gusto mo manampalataya sa ating Panginoon, maglingkod ka sa ating Panginoon. Iwasan mo ang mga bagay na hindi karapat-dapat, hindi nararapat sa harapan ng ating Panginoon. Gawin mo ang nararapat sa Panginoon. Mag-share ng Word of God sa iyong kapatid, sa iyong mga nakapaligid sa iyo, kung sino man, kung saan ka man dako mapunta sa mundong ito. Napakaganda po na si Kristo po ang pinaglalaban natin, hindi yung sarili natin. Napakaganda po na pinapaviral natin yung salita ng Diyos, hindi yung ating mga salita.